Okay. So ngayon ay set up natin itong bago nating client. Ang kanyang business ay magbebenta ng mga fresh chicken, mga manok, fresh chicken. So ito ang kanyang system. Set up natin muna dito sa business settings. So fresh chicken, date, okay. Yung default profits percentage, lagay na natin 0 yan. Sila nang bahalang mag-adjust ng kanilang maging profit. So logo, wala pa. Gawin natin itong day, month, and year. 12 hours. So transaction can be edit is 30 days. So isang buwan, yung kanyang naging transaction ay pwede pang ma-edit. Pagkatapos nyan ay hindi na siya pwedeng i-edit. So yung quantity precision ay gawin natin itong 0. Yung currency precision is 2. Okay. So update lang natin yan. Dito tayo sa tax. Pero bago dyan ay lagyan natin ng tax rate. So dito sa Saudi, ang tax rate dito ngayon ay 15%. So 15%. Okay. Tax rate is 15%. Tax rate 15, tama, 15%. So save 15% tax rate. Ngayon balik tayo dito sa business settings, sa tax. So ito yung kanyang tax number. Okay, o dito tayo sa sa isa dito, tax number, tama dito. Ngayon ito ay temporary lang muna, i-update ko sa kanila pagka nandun ako. Ngayon ang gagawin natin ito ay BAT. Yun ang ipangalan natin doon sa resibo. Okay, so sa product, pieces, okay, alright, okay na yan. Contact number, itong contact na ang lalagay natin dito default limit, okay, wala yan. So sales, tax default is 15%, default wala, yung discount wala. Commission agent hindi na kailangan, saka na pagkakailangan nila. Update settings. Tapos dito tayo sa POS settings dito. So sa POS settings, disable multiple, disable drop, disable express, disable discount, don't show recent transaction, don't show product, disable order tax. Disable na natin yun kasi hindi naman na kailangang baguhin yung tax, kundi fix na yun. Alright, disable suspended, hindi kailangan ay meron yun. Enable service stop, hindi na kailangan yan. Show pricing product suggestion tip, pwede rin yun. Show invoice layout, hindi na. Print invoice suspended. Disable credit, hindi. Now update. Mahina yata ang internet. So dito sa purchase, okay, enable purchase status, lot number, hindi na kailangan yun. Payment, so cash denomination, halimbawa meron siyang cash denomination na 5, so ang sabi dito ay may comma, okay, at 10, siguro lagay natin yung 1.
tapos 5, tapos 10, tapos 20, tapos 50, tapos 100. Wala namang 200 real dito eh. So 500 na, then 1,000. Yan yung denomination. Enable cash denomination for payment method. Okay. So dito tayo sa dashboard. So 30 mahina yung signal na ako, yung internet. So dito sa dashboard ay ano ba yan? Sa dashboard 30 days expiry days system, pili tayo ng kulay. Halimbawa gawin natin itong green. So pagka green, yan, magiging green siya, di ba? Ano ba itong ano niya, default datable page entry. So 25, okay lang yan. Now prefix purchase return, declare natin siya naman yan. Per requisition, sige, wala na yan, wala. Alright, ito sales order drop. Okay, email address, gamitin na natin yung fresh chicken. Alright. Ngayon, SMTP, hindi na kailangan yan. Kasi nga, ginamit na natin yung email address ng admin. Reward points, hindi na rin. Pagka kailangan nila ng loyalty points, yung tinatawag na reward points, ay i-enable lang ito. Okay? Tapos reward points display name. Halimbawa, sabihin mo doon ay reward points. Okay na yun. Module. So, dito sa module, pwede nating ilagay itong mga table, modifier, kitchen, enable booking kung kinakailangan. Ito naman ay para sa mga restaurant. Account, yun, pwede rin yan. Transfer account, hindi na yan. Alisin na natin muna yan kasi nag-uumpisa pa lang naman yung shop na yun. Expenses, okay. Add sales, purchase, okay. Account, siguro yung account pwede nating i-enable dyan. Subscription, wala naman, okay. Update. Dito tayo ngayon sa custom levels. So dito sa custom level, meron tayo dito MADA. Ito lang naman ang ginagamit dito sa Saudi. So, i-click lang natin itong update. Okay. So, okay na. Meron na tayong system ng yung invoice, business location pala. Yung business locations, i-edit lang natin ito. Nasa Saudi naman siya, di ba? Okay, fresh chicken, alright, doon, okay. Invoice scheme for POS, okay, default lang yan. Etong, alisin na natin itong mga iba pang mga payment option. Iwan natin yung MADA. Bank transfer, alisin natin. Cheque, wala na. Card, wala naman siguro. Sige, iwan natin yan. Okay. Save. Uy. Lagyan natin to default. Save. Ngayon, dito tayo sa invoice settings. Sa invoice settings, okay. Number of invoice sequence. Okay. Type. Alright. So, sa invoice settings, default. So, gawin natin itong elegant muna. Pero, pagka meron na siyang thermal, ito gagamitin natin. Itong dalawa nito. 80 mm in size. Ito naman dun sa Pilipinas, meron 58 mm. Meron ding 80 mm dito. Okay? Pero ito muna gamitin natin. So, layout name. Okay, default lang yan.
Show logo kung may logo na. Lagyan na natin ng logo. So, dito sa Google, mag-search tayo ng fresh chicken logo. Sabihin natin manok. Nagbebenta kasi siya ng mga fresh chicken eh. So, try natin gamitin itong PNG. Ang gamitin natin dito siguro ito. Okay, i-save image, hindi siya pwede. So ang gagawin natin ay captured natin. Okay, save. Punta natin dito sa logo, chicken logo. Okay, now balik tayo dito, upload natin yung logo. So punta tayo dito, chicken logo. Where is our this? Alright, tapos show. Tapos dito sa Saudi kasi kailangan nila ng QR code. Ngayon i-set up muna natin. Location name hindi na, customer information pwede rin kasi baka may bultuhan silang mga customer. Landmark, zip po, wala na yan. Alisin na natin muna yan. Field shown in location address, hindi na. Mobile number, hindi na. Tax 1, field tax 1, hindi na. Okay, show, hindi na. Brand, hindi na. Show product description, okay. Product image, okay. Ipakita natin yon. Dito sa tax, dito show barcode, okay. Payment information. Dito sa baba show QR code, zakat QR code, fatura. Ito ay para sa Saudi lang. Business name, business tax invoice number, date, at saka yung total. Ito ang mga importante na magpakita doon sa QR code ng ating invoice. Subtotal tax amount with, ito importante dito, total tax, hindi na. Total tax, total amount. So total tax, okay. Update. Okay, so ang gagawin natin dito ngayon ay mag-add tayo ng product. So dito sa product, add product. Okay, kuha tayo ng ilang picture dito ng manok. Siguro ito, no? Kunin natin ito, save. Lagyan natin dito chicken, fresh chicken client. Yan. Meron din dito manok na ano pa ba yung mga ibebenta niya? Siguro yan lang muna. For chicken thigh. Ano yung thigh? Necktie? Hindi. Yung hita. Ano bang niya? Wings. Ayun. Fresh. Lagyan natin ng fresh. Yun. So, ito halimbawa, fresh chicken wings. Okay? Save. Alright.
Thai. So, bakit walang nagpakita dito na Thai? Ito. Pero ganyan. Yung hita lang sana eh. Yung puro hita. Ito. So, siguro okay na to. Save. Alright. Ano pa? Head. Chicken head. So, yan. Puro ulo. Puro ulo to. Oh. Hindi pwede yan. Tingnan liwanag. Ito. Save as. Ganun pa rin ah. Kung dito hindi pwede. Ano bang gagawin dito? Yung ulo. Pwede siguro to. Sige nga. Ano pala? Dog food. Yan natin. Siguro yan na yung kanina. Eto. I-captured na lang natin. Yan. Tapos save natin dito sa chicken, fresh chicken. Okay. Ano pa? Liver. O yung mga liver, di ba? So, halimbawa, liver. Sige, ito halimbawa lang. Uy. Kunin natin ito. Liver. Okay. So, meron na tayong mga product na napili. Unahin na natin yung fresh chicken Thai. So, pack, walang brand, SKU, automatic na natin yan. Okay. So, business location, okay. Managed stock, okay. Mag-a-alert siya kung meron na tayong quantity na, halimbawa, 5 quantity. Okay. So, dito yung picture. Lagyan natin dito yung picture. Fresh. So, Thai. Thai ba yung kanila? O, tama. And then, pagbaba dito, lagyan natin yung weight. Kung ano, ay lagyan natin ng 100. Sige, saka na muna yan. Tax 15% inclusive. Okay? So, halimbawa, magbebenta siya ng magkano yung isang pack na ganun. Ipalagay natin na 10 real. No? So, ang 15% including ng 10 real ay 50. 11.50 including tax. So, add to save natin. Save plus add opening stock. So, save natin ito. Ang opening stock natin ay, kunyari, meron siyang in-order na 50 or sabihin natin 100. Ang unit cost niya ay 10. Ang benta nun ay
11.50. Pero ano yun? Maliit yun. Save natin. First order. Ibagay natin ganun. Save. Okay, dito sa ano natin, meron na tayong product na ganito. Unit price, selling price, current price. Now, pwede mo nang i-edit yan. Edit natin ito. Okay, dito sa edit. Kasi wala siyang margin 25%. So, benta mo ng 14, pwede rin, update. Okay, so paano natin ngayon ito ibenta? Punta tayo dito sa POS. Right click natin yan, ganyan natin muna. Meron tayong yung cash in hand do sa cash drawer natin, sa cash register. Ilagay natin halimbawa meron tayong 100 na panukli, di ba? Okay, open the register. So dito sa POS na meron na tayong isang product. Alright, so gawin natin dito, sell natin, click. So ang isa ay 12.50 plus tax na 15% ay magiging 14.38. Oo, kasi nga bakit may shipping? Wala naman. Delivery person, wala naman. Status, wala naman. So dito sa fresh chicken 12.50 unit price. Oo, kasi 25% yung ano natin kanina, diba? Binigyan natin ng 25%. Yan, 25%. Pag exclude, magiging include, magiging 15%. Tama yan. Tama. So, pag click mo na ito, cash or multiple pay or card, credit card, suspend, quotation, draft, ay magkakaroon siya ng ganito. Saan ba nag-print? O, yan o. Magkakaroon siya ng ganyan. Tingnan natin sa colored. Ayan o. So, meron siyang QR code. Pwedeng alisin yung ibang ano dun sa headings. Okay, invoice number 1. So total page is, ito yung date, customer, walk-in, mobile number, hindi na kailangan yun. Alright, okay na, meron na. Idagdag na lang yung mga ibang product. Halimbawa, mag-add tayo ulit. Open natin ito. Okay, pwede natin siyang walang duplicate dito, wala. So dito meron dito duplicate. Ito duplicate natin. Ang gawin natin dito ay palitan natin yung pangalan, head. So pieces, okay, manageable. Palitan natin yung picture ng head. Sunod natin yung wings. Alright, so dito palagay natin ang bilhin niya ay 7 real. So benta niya ay 10. Opening product ay stock, opening stock ay
100 din. 100. So, yan. First order. Save. Okay. So, pag tinignan mo na dito sa POS mo, meron ka na ulit isang product. So, dalawa na yan. Yung hita at saka ulo. Pagkapunta ka na sa dashboard mo, makikita mo dito, meron kang 14 na real na sale, net sale. Okay? Yun. So, pag nakikita mo dyan sa today profit, yan. Opening stock, ito yun. Lahat nung pinasok kanina na 100 na, ang tawag dito, 100 quantity, yung thigh at saka yung ulo, ito yung kanyang opening balance. Opening stock naman ito. So, nag-compute yan. Yung purchase price at saka yung stocks, opening stocks. Okay? At nakapagbenta ka ng isa na thigh, kaya ito na yung ito na yung magiging closing stock na, di ba? 2444, diba? 2429.62. Okay? Automatic nagbabawas yan. So, ang profit ay ganyan lang. Kasi nga, hindi naman masyadong mataas yung ginawang mga pag-a-adjust dun sa profit. Okay? So, sana ay makatulong itong system na ito. Ito ay Cloud POS. pos.eventa.net. Okay? Kung gusto nyo itong system na ito, ay pwede nyo kong i-email sa admin@neor.net or mag-WhatsApp po kayo sa akin ng Saudi number positive 966-5344-01783. Ibibigay ko ito sa inyong system na ito ng sa mababang halaga. Okay? Para lang makatulong at maumpisahan na ang inyong business ay maging systematic. Ang system po ay napakahalaga sa isang negosyo. Kasi kung walang system ang isang negosyo or business, ay hindi po tawag ito, hindi maganda yung takbo ng inyong mga inventories, mga sales, mga expenses, at yung mga iba pang mga gastusin at mga in and out ng inyong mga products. Ito kompleto na, meron ding expenses, mag-add lang kayo dito ng expenses, ay makukompute ng system ano na ang takbo ng iyong negosyo. Okay? So ngayon, sa product, ang nakikita mo dito sa report, marami tayong report dito. Profit and loss report. Ito yon. So makikita mo dito yung all location. Kung meron ka kasing ibang mga branch ay magpapakita rin dito. Select mo lang kung meron kang branch 1, branch 2, branch 3, yon. So yung closing stock, yun na. Closing stock sales price, ito na yon. Total sales, ito na yon. Ito ay filter mo bawat date. Today, yesterday, pwede mong i-select yan. Okay? Sana itong system na ito ay makatulong sa inyo. Kontakin nyo lang ako. Any business, kahit anong business, pwede itong eventa.net POS. Okay? Ito yun. Eventa.net POS. Okay? Meron tayong mga demo dito. Pag click mo yon, makikita mo yung mga demo. Ginagawa ko pa lang yung mga ibang business
na pwede nilang i-apply itong eBenta Cloud POS na ito. So, pwede sa grocery, pwede sa salon and spa shop, pwede sa repair shop, pwede sa water refilling station, at iba pa. Ngayon, itong ginagawa ko ngayon ay doon sa nagbebenta ng mga fresh chicken na manok dito sa Saudi. Okay? Sana ay okay. At ito naman yung mga packaging subscription eh. Mura lang, sabi ko nga eh. Yung gold, at ito yun, $10. Magkano ba yung $10 per month? Pagka i-convert mo yan sa peso or real, o 37.53 real per month. Kung sa peso, so 567.48 per month. Meron ka ng tawag dito POS system, software. Ang kagandahan kasi itong cloud, kung makurap man, masira man yung computer mo o yung POS terminal mo, nandun pa rin yung mga data, yung mga pinagbentahan mo, yung mga stocks mo, nandun pa rin. Kaya pwede mo rin itong gamitin sa tablet, sa iba pang mga gadgets kasi online nga ito, at gagamitan lang ito ng web browser. Okay? Sana ay makatulong itong system na ito sa inyong mga negosyo. Okay? So hanggang dito na lamang muna itong demo na ito kasi ipinakita ko lang itong kung paano i-set up yung negosyo o yung business na gagamitan ng POS system. Okay? Salamat po ng marami sa inyong panonood at pakikinig. Kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko, pwede po kayong mag-subscribe para ma-update ko kayo ano man yung mga bago pang video na aking i-upload patungkol sa mga pagtulong ng mga small businesses na ang gamit ko ay ito nga mga software, mga system na ginagamit sa mga negosyo. Okay? Salamat po ng marami.